Sige, pray. Pray ka na.
Okay, so magandang morning po sa ating lahat. Ang word po ng Lord sa atin ay matatagpuan po natin sa Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 10. Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 10. Ayan. So, Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 10. Ayan. So, kahapon na talakay natin doon sa chapter 1, yung pagsusumikap ni Pablo. Kung yun po ay natatandaan natin sa Colossus chapter 1, yung pagsusumikap ni Pablo bilang isang tagapaglingkod ni Kristo. Na ito din dapat ang ginagawa natin. Yan. Ano ba yun? Yung siya ay nangangaral, pinapangaral niya ang salita ng Diyos sa verse 28 ng chapter 1 sa pamamagitan ng pagbibigay ng warning at pagbibigay ng wisdom na galing sa Word of God upang iharap niya ang iglesia ng ganap at walang kapintasan. Yan. So, meaning si Paul, naglilingkod siya kay Kristo according sa kakayanan na meron siya. Sa kaloob na meron siya. So, sa case ni Pablo, meron siyang kaloob ng pangangaral. Kaya naman, ginagamit niya ito ng buong sikap ayon sa kanya. So, binibigay niya yung kanyang best upang ipangaral ang salita ng Diyos kasi ito yung kaloob niya. Para saan? Upang iharap ang iglesia ng Panginoon Diyos na tinayo niya ang church, okay? Upang maging ganap, maipresent ito sa Panginoon sa huling panahon upang makita ang kaganapan ng iglesia at makita ito na walang kapintasan. So kahapon medyo natalakay natin yung pagiging ganap at walang kapintasan. Na ang pagiging ganap, ito yung matularan natin ang ating Panginoon. Yung pagiging perfect, kasi yung pagiging ganap dito sa English, sa King James is being perfect. Okay? At ang ibig sabihin po niyan ay yung kung ano ang Diyos ay maging ganon din tayo. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo chapter 5 na sabi niya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Okay? Maging ganap kayo tulad ng inyong amang nasa langit ay ganap. So, it simply means kung ano ang Diyos, kung ano yung kanyang attributes, kung ano yung kanyang attitude, kung ano yung kanyang kalikasan, ay matularan natin. Yun yung inaasahan sa atin. Kaya naman, tinawag tayo, gaya ng napag-usapan natin kahapon, tinawag tayo ng Diyos upang maging kamanggagawa niya sa layunin ding ito. Upang makaisa tayo sa ginagawa ni Kristo na i-present ang iglesia sa pamamagitan nating mga naglilingkod sa Diyos, na gamitin natin ang ating mga talents, kaloob na binigay ng Lord sa atin para pagtulong-tulungan natin na ang church ay maging ganap.
Amen? So gamitin natin ang ating mga talento upang upang ma-present natin ang church sa Diyos na maging ganap. Meaning maglingkod tayo sa Lord. Okay? Ano man yung kaloob na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin upang makaambag tayo sa layuning ito. Dahil ang sabi ni Pablo sa verse 29 ng chapter 1, ito ang kanyang pinagsusumikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob ni Kristo sa kanya. Okay? So, kung si Paul, bilang isang tagapaglingkod, ginagamit niya yung kanyang kaloob at pinagsusumikapan niyang magawa ito. Ano yon? Yung ma-present ang church na isang ganap. Okay? Ibig sabihin, maging kagaya natin si Kristo. Yung Christ-likeness, yun po yung tinutukoy sa pagiging ganap. Kung sino si Kristo, maging ganun din tayo. Yun yung ine-expect ng Lord na kaganapan sa atin. Yung paging perfect. Habang narito tayo sa lupa, bigay natin yung best natin na matulungan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya upang ma-imitate din nila si Christ. Amen? Hindi lang tayo, kundi yung ating kapatiran, yung iglesia. Amen? Na walang maiiwan sa atin. Amen? So yan. So tayo, kagaya natin, meron lang din tumutulong sa atin. Meron tayo mga spiritual mentor, leaders na tinutulungan tayo na maging kagaya natin si Kristo. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya eh. So same thing din sa ating mga kapatiran. Kaya tinatawag tayo ng Diyos at gamitin natin yung ating kaloob para tulungan natin sila para matularan din nila si Kristo. Gaya ng sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 2, pasanin ninyo ang pasanin ng bawat isa upang masunod nyo ang utos ni Kristo. Kailangan kasi dito tulungan, suportahan. Kung wala ito, kung tayo ay kanya-kanya, hindi rin natin ito magagawa. Amen? So yan ang ibig sabihin ng pagiging ganap o pagiging perfect. Matularan natin si Kristo. At sa part na yan, nagtutulungan tayo. Tinutulungan natin yung ating mga kapatid, lalo na yung mga may hina. Okay? At yung walang kapintasan naman, it refers to complete obedience. Okay? Na sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 13 hanggang 15, okay? Na sumunod tayo sa Panginoon ng walang tutol at pagtatalo upang tayo ay maging ulirang anak ng Diyos. Okay? At para pagharap natin, dahil ulirang anak tayo ng Diyos, tayo ay walang kapintasan sa kanyang paningin. So yung complete obedience ang nag-aalis ng ating kapintasan sa paningin ng Diyos. Okay? Inaalis niya yung ating kapintasan. Yan. So, kaya itong dalawa na ito sa chapter 1 ng Colossus, yung napag-usapan natin kahapon, ang pinagsusumikapan ni Pablo na magawa. Okay? Na maitulong niya sa iglesia, sa church, na ang bawat kapatid na sumasampalataya kay Kristo ay matulungan niya na maging kagaya ni Kristo at walang kapintasan sa abot ng kanyang makakaya. So ang ginagawa niya, pinapagamit lang niya yung kanyang kaloob. Kaya tayo, ganun din tayo, kung ano yung kaloob natin, ipagamit natin sa Lord upang maging kasangkapan tayo ng Diyos, upang maging pagpapala tayo sa church. Okay? Now, ito naman na binasa natin ngayon ay karugtong ng napag-usapan natin ngayon. Yung pagiging ganap kay Kristo. Okay? So, papaano tayo magiging ganap? Okay? Magiging ganap ang ating pamumuhay alang-alang kay Kristo. Ang sabi sa verse 6 ng chapter 2 ng Colossus, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, okay, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. So, papaano tayo magiging ganap o papaano magiging ganap ang ating pamumuhay alang-alang kay Kristo? Number 1, mamuhay tayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Okay? Ibig sabihin ng pakikipag-isa, nakikipagkasundo ka sa Kanya. Ikaw ay umaagree sa kung ano yung kagustuhan niya. Okay? Hindi yung ikaw o yung gusto mo ang masunod ni Kristo, kundi yung kalooban ni Kristo, yun yung masunod. Doon kayo magkakaisa.
Okay? So hindi yung parang magmi-meet halfway kung ano yung gusto mo o ano yung gusto ni Christ. Hindi ganon. So tayo ang laging mag-a-adjust. Ano ang gusto ni Kristo? Ano ang gusto ng Diyos na mangyari? Ano ang gusto niya na gawin natin? Ano yung kalooban niya? Okay? Kasi kung ipipilit natin yung gusto natin na mangyari, pwedeng hindi tayo makausad kasi madalas iba ang gusto ng Diyos, iba naman ang gusto natin. Amen? Kaya kung ipipilit natin, para magkasundo na lang tayo, Lord, i-meet na lang natin halfway. Ito yung gusto ko, ito yung gusto mo, magkasundo tayo, i-meet natin halfway. So, hindi pwede yun dahil ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 16, sabi sa Proverbs, yan, chapter 16. So, ito yung verse kung bakit hindi pwede mangyari yon. Dahil ayon sa Proverbs chapter 16, sabi sa verse 2, sabi sa verse 1, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Ito, yung kumisan kasi, kapag pinipilit natin yung gusto natin, akala natin tama yung atin. Pero si Lord lang ang nakakaalam kung ano talaga yung layunin natin. Kaya ang solusyon dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. So, isang dahilan nito kung bakit hindi natin dapat ipilit kung ano yung ating gusto. Dahil madalas may gusto tayo, pero ang totoo niyan, hindi naman pala siya mabuti. Si Lord lang ang nakakaalam nun, na yung gusto natin, na iniisip natin na tama, pero kay Lord pala, na danger pala sa atin yun. Kaya alam ng Lord yung dulo o yung epekto o bunga ng mga desisyon natin. Okay? Kaya hangga't maaari, lagi nating ipag-pray na hindi yung gusto natin kundi kung ano yung gusto niya. Another verse na sinasabi sa Kawikaan ay yung sa Kawikaan 14 verse 12. Ang sabi dito, 12 verse 14. 12 verse 14. Hindi, baliktad. Kawikaan pala, 14 verse 12 pala, 14 verse 12. Yung, there's a way that seems right in the sight of man, but in the end is a way of death. Ang sabi sa Tagalog, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Okay? So, ito yung reason kung bakit hindi pwedeng mag-meet halfway yung gusto natin at yung gusto ng Diyos. Kailangan yung gusto lang ng Lord. Okay? Kaya ang suhestyon ng salita ng Diyos para tayo ay magkasundo, okay, para makipagkasundo tayo sa Lord ay ayon sa Kawikaan chapter 3 verse 5, ang sabi dito, kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain ay siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong mga sugat. So see, ito ang solusyon ng Biblia. Magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen? Kaya, kailangan, hindi natin ipilit yung ating kagustuhan sa Lord kasi kung yan ang gagawin natin, baka hindi tayo makausad sa ating lakbayin. Kagaya po ng sinasabi dito sa Amos chapter 3 verse 3. Ito ang sinasabi ng Biblia sa Amos chapter 3 verse 3. Maari bang maglakbay? Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? So, hindi maaari. Kung hindi kayo nagkakasundo, paano kayo makakapaglakbay? So, paano magiging maayos tayo sa Panginoon kung iba gusto ng Diyos, iba gusto natin? Amen? So, kaya tayo po ang dapat mag-adjust, tayo ang dapat magpahinuhod sa Diyos, tayo ang dapat magbigay ng daan sa Panginoon. Lagi, Lord, ito po gusto ko, pero baka hindi mo gusto. Okay? So, yun yung lagi ipagpe-pray natin. Kaya sabi ni Pablo, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya, meaning total agreement.
Okay? Now, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, okay, dapat kalooban niya lagi ang masusunod. Ngayon sa verse 7, sabi dito, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa kanyang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Ngayon, umagri ka sa gusto ng Panginoon, okay? Kumbaga yung gusto mo o yung kalooban mo, parang isinantabi mo na, masunod lang ang kalooban ni Kristo, magtiwala ka sa Kanya. Amen. Ito yung pangalawa natin, papaano tayo mamumuhay ng may kaganapan kay Kristo o papaano magiging ganap ang ating pamumuhay kay Kristo. Number 1, makipag-isa ka o mamuhay ka ng may pakikipag-isa sa Kanya, meaning yung total agreement. Okay? Hindi dapat nagbi-meet halfway yung gusto ng Diyos at yung gusto mo. Okay? So, pangalawa, kung ano yung kalooban ng Diyos, pagtiwalaan mo. Magtiwala ka doon, manampalataya ka ron. Bakit? Dahil ang alam natin, walang gusto ang Diyos na masama sa atin. Ang gusto niya ay laging mabuti para sa atin. Amen? Wala siyang binabalak na masama laban sa atin. Ang lagi niyang gusto ay yung mabuti. Amen? Kagaya ng sinasabi dito sa Jeremiah 11:28, yan, ito favorite natin ito. Ang sabi ng Biblia, ay tama ba 'yun? O 28:11. Jeremiah 29:11. Ayan. So, anong sabi doon? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen? So yan ang sabi ng salita ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11 pala. So wala kasing plano ang Diyos, wala siyang pinaplano sa tao na masama. So pagtiwalaan natin yun. Amen? Pagtiwalaan natin yun. At walang ang Diyos ay mabuti. Okay? Lahat ng galing sa Kanya ay mabuti. Okay? Walang masama na manggagaling sa Diyos. Okay? So yan. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap ay kaloob buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng tanglaw ng kalangitan, hindi siya nagbabago o magdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. So walang kadiliman sa Kanya. Wala siyang intensyong masama. Lahat, sabi ng verse 17 ng Santiago chapter 1, lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Wala siyang kasamaan. Amen? Kaya pwedeng pagkatiwalaan ang Diyos. Pwede natin pagkatiwalaan ang Panginoon. Okay? Another verse sa Bible na pwede po natin panghawakan kung bakit pwede natin panghawakan o pagtiwalaan ang ating Panginoon. Okay? Yung sinasabi dito sa Hebrew chapter 6 verse 18, ang sabi rito, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yon? Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Okay? Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Okay? So, meron tayong kumpiyansa, confidence. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit hindi ka tapat, ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Kaya yung sinasabi sa Colossus, yung pangalawang puntos natin, magpakatatag tayo at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Okay, magpakatibay tayo sa pananampalatayang ito at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Maniwala tayo sa Kanya. Huwag tayong magda-doubt, huwag tayong magdududa na talaga kaya. Okay? Kasi para hindi masira yung agreement mo sa Lord, nakipag-agree ka sa Kanya na ang agreement mo sa Kanya, Lord, ikaw ang masunod sa buhay ko. Magkakaproblema ka dyan kung wala ka naman tiwala sa Lord kasi baka isipin mo, baka dalhin ako ng Panginoon sa masama.
'di ba? Saan ba dinadala ng Diyos ang kanyang mga minamahal? Okay? Ayon dito sa Awit chapter 23, Awit 23, yan. So dito natin makikita yan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimplay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapalumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So ang Diyos ang umaakay sa atin tungo sa batisan, sa tahimik na batisan, sa luntiang pastulan. No, kung saan doon hindi tayo magkukulang. Ang Lord mismo ang umaakay sa atin. Kaya kung magtitiwala tayo sa Diyos, mapupunta tayo dito sa kanyang kalooban. Simple lang naman ang kalooban ng Diyos mabuti para sa atin. Ang kanyang plano maganda, walang masama, okay? Gusto niya buhay na walang hanggan, kasaganahan. 'Di ba? Yan ang sabi ni Jesus habang siya ay narito sa lupa dito sa John 10:10. 'Di ba? Ang sabi niya, kung ang kaaway dumating dito upang mangwasak, pumatay at manira, ang sabi niya sa atin, ako naman naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya pagtiwalaan natin, ito lang ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Amen? Kaya papaano magiging ganap ang ating buhay kay Kristo? Magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Wala siyang masamang plano, ni katitingman na kadiliman, wala sa kanya, ayon sa Santiago 1:17. Amen? So, pangatlo, at ito na yung last. Papaano magiging ganap ang ating buhay kay Kristo? Sabi rito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya. Okay? Ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo at sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. So, ito pong last natin ay tumutukoy naman ito na huwag tayong makompromise. Huwag tayong mabahiran. Sabi sa verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa mga tradisyon ng tao at halituntunin ng mundong ito. Okay? So kung gusto natin manatili ang buhay natin na ganap kay Kristo, huwag tayong magpapa-apekto sa anumang tradisyon ayon sa mundong ito, ni huwag tayong makikisayaw, huwag tayong makikigalak sa gawa ng mga masasama. Amen? Dapat manatili tayo sa Diyos, manatili tayong banal, manatili tayo sa katuwiran ng Diyos, manatili tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Pablo, okay? Magbago tayo ng takbo ng ating pag-iisip. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, dahil ang mundong ito ay pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Kung aayon tayo, diyan tayo babagsak. Amen. Sa kung ano yung gusto ng ating paningin, sa kung ano yung gusto ng ating laman, at sa mga kayabangan. Kasi yung sinasabing kapalaluan sa buhay, kayabangan ho ang tinutukoy doon. Kayabangan dahil may kotse ka, kayabangan dahil may pera ka, kayabangan dahil maganda ang trabaho mo, mataas ang sahod mo, marami kang connection sa mundong ito. Di ba ganyan ang tao, yumayabang? Pagka nagkakaroon siya, hindi naman masama yan, pero kung ang dulot niyan sa'yo, kayabangan, kapalaluhan na sa buhay yan. Na parabang ang taas-taas mo na porque meron kang mga ganyang bagay. So kapalaluhan sa buhay yan. At kapag nagiging ganyan tayo, kapag Kristiyano ka at nagkapera ka at naging mayabang ka, ibig sabihin compromise ka. Amen? Pero kung may pera ka, mayaman ka, pero sa kabila niyan, hindi ka nagiging mayabang, hindi ka nagiging palalo, ibig sabihin na kay Kristo ka. Amen? At pwedeng magamit mo yung mga resources mo to advance more the kingdom of God dito sa lupa, upang magamit ka lalo ng Diyos through your resources. Amen? Kaya tandaan po natin, huwag tayong aayon sa mundong ito, dahil kung aayon tayo sa mundong ito, makikipag-compromise tayo sa mundong ito, lalabas, magiging palalo ka, susunod ka sa pita ng laman, which is yung kasalanan, susunod ka sa pita ng mata, kung ano na lang ang maganda sa iyong paningin, dun ka lang. Amen? Pero ayaw ng Diyos na tayo ay magkompromiso.
Amen? Kaya ang suwestyon niya dyan, mamuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating kalooban. Yan ang mga pamamaraan dyan. Amen? At lagi tayo manalangin upang hindi tayo matukso. Amen? Para yung ating laman hindi mangibabaw. Kung kinakailangan na mag-fasting tayo para lang yung ating laman ay talagang masupil at hindi masunod natin ang ating mga laman, kundi ang masunod natin ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos para doon tayo kumiling, hindi sa kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Amen? So yan. Kaya papaano natin mapapag-ingatan ang buhay natin o magiging ganap ang ating pamumuhay para kay Kristo? Yan. So, i-recap natin. Number 1, mamuhay tayong may pakikipag-isa sa Kanya. Meaning, tayo nakikipagkasundo, tayo nag-a-adjust, meron kang total agreement kay Christ. Okay? Sa biblical term, yan po ay covenant. Amen? May agreement kayo ng Panginoon. Okay? So, yung pangalawa, magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, at yung pananampalataya natin na yan, habang tumatagal, nag-grow. Amen? Lalo kang naniniwala habang tumatagal na hindi ka naman pabayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos. Habang tumatagal, nagiging confident ka sa mga pangako ng Lord. Amen? At pangatlo, wag nating hayaan na ang ating buhay Kristiyano ay makompromiso sa mundong ito at sa mga tradisyon ng tao. Amen? Kaya yan po ang salita ng Lord sa atin sa umagang ito. Ayan. So kaya salamat sa mga naka-attend at sa mga possibly mga makanood nito. Ayan. God bless sa inyong lahat. So yan. Dito na natin hin-end ang video. Okay na. So hindi nakalive.